Ako si Marco, isang simpleng lalaki na nakilala ang babaeng bumago sa aking mundo. Si Lila, siya ang nagbigay ng liwanag sa mga araw ko. Sa simula pa lang ng aming relasyon, alam kong siya na ang babaeng nais kong makasama habang buhay. Mula sa kanyang mga ngiti hanggang sa kanyang mga mata, lahat sa kanya ay perpekto. Isang araw, habang kami naglalakad sa tabi ng dagat, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sa halip na magtago, hinila ko siya patungo sa gitna ng buhanginan at doon kami sumayaw sa ilalim ng ulan. Ang bawat patak ay tila nagiging musika na nagpapalakas sa aming mga puso. Sa mga oras na iyon, para bang walang kahit anong problema ang makakapigil sa amin. Ngunit hindi laging ganito kasaya. Dumating ang isang araw na tila ang lahat ng bagay ay nagbago ng isang iglap. Isang tawag mula sa ospital ang nagpabago ng lahat. Ang ina ni Lila ay nasa kritikal na kondisyon. Sa mga sandaling iyon, nag-umpisa ang serye ng mga pagsubok sa aming relasyon. Sa ospital, nakita ko ang takot sa mga mata ni Lila. Wala akong ibang nais kundi yakapin siya at iparamdam na hindi siya nag-iisa. Pinilit kong maging matatag para sa kanya kahit na sa loob-loob ko ay natatakot din ako. Ang mga oras na iyon sa ospital ay tila walang katapusan, puno ng pag-aalala at pag-asa. Habang nasa loob ng silid, biglang pumasok ang doktor, dala ang mga balitang hindi namin nais marinig. Ang sitwasyon ng kanyang ina ay lumalala at kinakailangan ng agarang operasyon. Walang kasiguraduhan kung magiging matagumpay ito. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na bumabaon sa aming mga puso. Ngunit sa kabila ng takot at kaba, nagdesisyon kaming hindi susuko. Kailangan naming maging matatag para sa kanyang ina. Nagdasal kami ng sabay, umaasa na maririnig ang aming mga panalangin. Sa mga oras na iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking mga balikat. Kailangan kong ipakita kay Lila na kaya naming lampasan ang pagsubok na ito. Habang nag-uusap kami sa labas ng silid ng ospital, biglang lumapit ang isang matandang babae na may kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ko siya kilala, ngunit tila may alam siya na hindi namin alam. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa, sabi niya habang hinahawakan ang kamay ni Lila. May mga bagay na hindi natin kayang kontrolin, ngunit laging may pag-asa. Lumakad siya palayo bago pa man kami makapagtanong. Nakaramdam ako ng kakaibang lamig sa aking katawan. Sino siya? Bakit tila alam niya ang nararamdaman namin? Habang binabalik tanaw ko ang mga ngiti at mga mata ng matanda, naramdaman ko ang pagdagsa ng pag-asa. Ngunit kasabay nito, may bumabagabag sa aking isipan. Ang mga mata ng matanda tila puno ng lihim at misteryo. Sa likod ng kanyang mga salita, may naramdaman akong babala. Tila may bagay na paparating, isang bagay na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Sa mga oras na iyon, isang tanong ang bumabalot sa aking isipan. Ano ang susunod na pagsubok na darating sa amin? Ang mga araw ay mabilis na lumipas at sa kabila ng mga pagsubok na patuloy na bumabalot sa amin, hindi ko maiwasang maramdaman na ang pag-ibig namin ni Mia ay tila nagiging mas matatag. Sa tuwing magkasama kami, parang ang bawat segundo ay nagiging mahalaga, bawat paghinga ay may saysay. Subalit, sa kabila ng mga ngiti at tawanan namin, alam kong may mga bagay na hindi pa rin namin natatalakay ng lubusan. May mga lihim akong hindi pa handang ibahagi, mga takot na pilit kong itinatago. Alex, okay ka lang ba? Tanong ni Mia habang abala siya sa pag-aayos ng bulaklak sa aming munting hardin. Napatingin ako sa kanyang mga mata na tila laging may tanong, laging nagmamasid sa akin. Oo, Mia, pasensya ka na, medyo marami lang akong iniisip. Sagot ko. Sinubukan kong nangumiti, ngunit ramdam kong hindi ito umabot sa aking mga mata. Alam kong hindi siya kumbinsido, ngunit hindi na siya nag-usisa pa.
Sa halip, lumapit siya sa akin at marahan akong niyakap. Sa yakap na iyon, parang naramdaman ko ang lahat ng pagmamahal niya, ang kanyang tiwala sa akin kahit alam niyang may mga bagay akong itinatago. Alam mo, Alex, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito kung wala ka, bulong niya. Naramdaman ko ang init at ang kabigatan ng kanyang mga salita. Mia, hindi kita iiwan. Laban tayo, di ba? Sagot ko na may kasamang topic sa kanyang likod. Ngunit sa loob-loob ko, may bahagi ng sarili kong nag-uumpisang mag-alinlangan. Isang araw, habang naglalakad kami sa tabing dagat, napansin kong tahimik si Mia. Ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa malayo, sa abot ng tanaw kung saan nagtatagpo ang langit at dagat. Mia, may iniisip ka ba? Tanong ko. Matagal ko nang iniisip, Alex, paano kung hindi natin malampasan ang lahat ng ito? Paano kung ang mga pangarap natin ay hindi matupad? Sagot niya, puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang katotohanan ay ako rin ay nag-iisip ng parehong bagay. Ang buhay ay puno ng hindi inaasahan at kahit gaano pa kami kahanda, may mga bagay na sadyang hindi namin kontrolado. Mia, ang mahalaga ay magkasama tayo. Kahit anong mangyari, hindi kita bibitawan, sabi ko. Pilit na pinapalakas ang aming loob. Ngunit sa likod ng aking isip, may bumabalot na kaba. May mga lihim na hindi ko pa rin kayang ilabas. Mga bagay na patuloy na bumabagabag sa akin. At ang kaba na iyon ay tila naging mas matindi ng isang gabi sa kalagitnaan ng ingay ng ulan sa labas ay may natanggap akong tawag. Alex, kailangan mo akong makita. Mahalagang mahalaga ito, sabi ng boses sa kabilang linya. Kilalang kilala ko ang boses na iyon. Isang tao mula sa aking nakaraan, isang tao na ilang beses ko nang sinubukang kalimutan. Ngunit ngayon, bumalik siya, dala ang mga alaala ng mga pagkakamali, ng mga bagay na pilit kong itinatago kay Mia. Habang nakatingin ako kay Mia, natutulog sa tabi ko, ang kanyang mukha ay payapa, walang bakas ng alinlangan. Ngunit sa loob ko, ang kaguluhan ay hindi mapigil. Kailangan ko bang sabihin sa kanya? Paano kung magbago ang lahat kapag nalaman niya? Kinabukasan, nagising ako na may mabigat na pakiramdam. Alam kong hindi ko kayang magpatuloy nang hindi sinasabi ang totoo. Kaya't habang nag-aalmusal kami, nagdesisyon akong harapin ito. Mia, may kailangan akong sabihin sa'yo. Nagsimula ako. Napatingin siya sa akin, kita ang pagkabahala sa kanyang mukha. May tao mula sa nakaraan ko na bumalik. May mga bagay akong hindi pa nasasabi sa'yo. May mga pagkakamali akong nagawa at natatakot akong sabihin ito sa'yo, patuloy ko. Hindi siya kumibo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, naghihintay sa susunod kong sasabihin. Ngunit bago ko pa man masimula ng kwento, narinig namin ang malakas na katok sa pintuan. Binuksan ko ito at ang taong iyon ay nakatayo sa labas, basang-basa sa ulan, dala ang isang lihim na matagal ko nang tinatago. Sino siya? Alex? Tanong ni Mia na puno ng pagtataka at pag-aalala. Napatingin ako sa kanya, sa taong nasa pintuan, sa mga mata ni Mia na puno ng tanong. Sa puntong iyon, alam kong ang buhay namin ay hindi na magiging pareho. Ang mga lihim ko ay nag-uumpisang lumabas at ang bagay na ito ay magdadala ng pagbabago sa aming buhay, isang twist na hindi ko inaasahan. Minsan ang buhay ay tila isang labirintong puno ng kawalang katiyakan at takot. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, natutunan ko ang pag-ibig ay isang liwanag na hindi kayang patayin ng kahit na anong unos. Ako si Miguel at ito ang kwento ng aming laban ni Luna, ang babaeng minahal ko ng buong puso. Sa mga nakaraang linggo, dumaan kami ni Luna sa matinding pagsubok. Ang kanyang pamilya ay tutol sa aming relasyon at ang kanyang ama ay nagbanta na ilayo siya sa akin. Sa kabila ng mga pangako at pangarap na pinanday namin,
parang isang bangungot ang gumising sa amin sa katotohanan na hindi lahat ay sumasang-ayon sa aming pag-ibig. Ngunit hindi namin hinayaan na matalo kami ng takot. Sa halip, pinili naming harapin ang lahat ng ito ng magkasama. Alam mo, Miguel, sabi ni Luna sa akin noong isang gabi habang kami magkahawak kamay sa ilalim ng mga bituin. Hindi ko kayang mawala ka. Kahit na parang laban ito ng David laban kay Goliath, hindi ko hahayaang paghiwalayin tayo ng kahinaan ng iba. Kahit na puno ng kaba ang dibdib ko, pinatibay ng mga salita ni Luna ang aking loob. Alam kong hindi kami nag-iisa sa laban na ito. Sa bawat hakbang, sa bawat paghinga, nararamdaman ko ang lakas ng aming pag-ibig na nagiging sandata namin laban sa mga pagsubok. Isang araw, nagpasya kaming harapin ang ama ni Luna. Alam namin ang panganib, ngunit alam din namin na ito ang tanging paraan upang maipaglaban ang aming karapatan na magmahal. Sa loob ng bahay nila, ramdam ko ang tensyon habang nag-uusap kami. Si Luna, sa kabila ng kaba, ay matatag na nakaharap sa kanyang ama. Papa, alam kong mahirap para sa iyo ang tanggapin si Miguel sa buhay ko, simula ni Luna. Pero siya ang taong mahal ko. Hindi ko kayang ipagpalit ang pagmamahal namin para sa kahit anong kondisyon. Tahimik ang lahat at ang oras ay tila tumigil. Ramdam ko ang bigat ng sitwasyon at sa kabila ng tapang ni Luna, ang puso ko'y nagtatatalon sa kaba. Ngunit sa mga mata ni Luna, nakita ko ang katatagan na nagpatibay sa akin. Alam kong handa kaming ipaglaban ang aming pag-ibig, kahit ano pa man ang mangyari. Sa wakas, nagsalita ang ama ni Luna. Miguel, alam ko kung gaano mo kamahal ang anak ko, ngunit ang takot ko ay hindi lang para sa kanya. Iniisip ko ang kinabukasan ninyo. Sigurado ka bang kaya ninyo itong lampasan? Sa pagkakataong iyon, alam kong kailangan kong ipakita ang tunay na hangarin ko. Opo, Tito. Mahal ko po si Luna at handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Ang pag-ibig namin ang magiging gabay sa amin sa anumang hamon. Muling naging tahimik ang paligid at sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang pag-asa. Alam kong hindi ito ang katapusan ng laban na ito. Ngunit sa araw na iyon, nagsimula kaming makita ang liwanag sa dulo ng madilim na daan. Habang pauwi kami ni Luna, naramdaman ko ang pag-asa sa aming mga hakbang. Alam kong hindi ito ang huling pagsubok na haharapin namin. Ngunit sa bawat araw, sa bawat sandali, natutunan namin ang halaga ng pag-ibig na hindi sumusuko. Isang gabi, habang kami naglalakad pa uwi, bigla kaming nakatanggap ng tawag. Hindi inaasahan at sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang takot bumalik sa akin. Si Luna ang sumagot at sa boses niya, ramdam ko ang pagkabigla. Papa, bulong ni Luna sa akin habang hawak ang kanyang telepono. Nagsimula siyang manginig at alam kong may masamang balita. Miguel, kailangan nating umuwi agad. Si Papa, siya'y naaksidente. Sa mga sandaling iyon, ang mundo ko'y muling naguluhan. Ang laban na hinaharap namin ay biglang nagkaroon ng ibang anyo. Ang takot para sa ama ni Luna ay nagpatindi sa aming pag-asa na malagpasan ang lahat ng ito. Habang nagmamadali kami papunta sa ospital, ramdam ko ang pag-aalala sa puso ni Luna. Ang laban namin ay hindi lamang para sa aming pag-ibig, kundi para rin sa kanyang pamilya. Sa kabila ng lahat ng alitan, ang aming pagmamahal ay naging tulay sa pagharap sa bagong pagsubok. Sa pagdating namin sa ospital, nakita namin ang mga mukha ng kanyang pamilya, puno ng kaba at pag-aalala. Sa kabila ng mga alitan, sa kabila ng hindi pagkakaunawaan, naramdaman namin ang pangangailangan na magsama-sama at magkaisa. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari, ngunit sa mga sandaling iyon, natutunan namin ang halaga ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ang laban namin ay hindi pa tapos, ngunit sa bawat hakbang, sa bawat paghinga, ang aming pag-ibig ang naging gabay namin sa pagharap sa bagong pagsubok. Sa kabila ng lahat ng ito,
alam ko na ang kwento namin ni Luna ay patuloy na isusulat ng aming pagmamahal. At sa aking puso, alam ko na ang laban namin ay hindi kailanman magiging talo hanggat hindi kami sumusuko. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabalik sa aking isipan. Ano ang mangyayari kapag ang laban namin ay mas naging mahirap pa sa inaakala namin? Isang linggo na ang lumipas mula ng mapagdesisyonan naming lumaban sa kabila ng lahat ng pagsubok na hinaharap namin. Ako si Miguel at ang aking kasintahan, si Clara, ang naging liwanag sa bawat madilim na sulok ng aking buhay. Sa kabila ng mga pagsubok, naging matatag kami, ngunit hindi ko maitatanggi na may mga pagkakataong ang pagod ay unti-unting bumabalot sa aming mga puso. Minsan, habang magkasama kaming naglalakad sa tabing dagat, hindi ko naiwasang magtanong kay Clara. Paano mo nagagawang manatiling matatag sa kabila ng lahat? Hindi ba minsan ay parang gusto mo nang bumitaw? Ngumiti siya sa akin, isang ngiti na puno ng pag-asa. Miguel, sa bawat pagsubok, natutunan kong hindi ang pagod ang dapat mangibabaw, kundi ang pagmamahal na meron tayo sa isa't isa. Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit patuloy tayong lumalaban? Tumango ako, ngunit sa loob ko ay may mga tanong na hindi ko pa rin masagot. Ang pamilya ni Clara ay tutol sa relasyong meron kami. Palaging sinasabi ng kanyang ina na ako ay walang direksyon sa buhay, na hindi ko kayang ibigay ang buhay na nararapat para kay Clara. Sa kabila ng mga panghuhusga, pinili naming ipaglaban ang aming pagmamahalan. Isang gabi, habang nakaupo kami sa veranda ng aming munting apartment, bigla siyang nagtanong, Miguel, may plano ka bang iwanan ako balang araw? Nagulat ako sa tanong niya. Bakit mo naman naisip yan, Clara? Nararamdaman ko lang minsan na parang ang bigat ng lahat ng nangyayari. Baka dumating ang araw na hindi mo nakayanin. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay at naramdaman ko ang lamig ng kanyang palad. Hindi ko alam ang hinaharap, Clara. Pero sa ngayon, ang alam ko lang ay hindi kita iiwan. Ngunit sa loob ko, hindi ko maiwasang mag-isip. Paano kung tama si Clara? Paano kung dumating ang araw na hindi ko na kaya? Lumipas ang mga araw at isang umaga, natanggap ko ang pinakahihintay kong tawag. Isang kumpanya ang nag-alok ng trabaho sa akin, ang trabahong pinapangarap ko. Ngunit may isang kondisyon, ang posisyon ay sa ibang bansa. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin kay Clara. Paano ko ipapaliwanag na ang trabahong ito ang magbibigay sa akin ng pagkakataon para patunayan ang sarili ko, ngunit kailangan kong lumayo. Nang gabing iyon, nagtipon-tipon kami kasama ang ilang kaibigan. Sa gitna ng kasayahan, hindi ko naiwasang mapansin ang lungkot sa mga mata ni Clara. Ramdam ko ang bigat ng desisyon na nasa harapan ko. Habang pauwi kami, tahimik kaming naglakad. Alam kong nararamdaman niya ang pagbabago sa akin. Nang makarating kami sa apartment, inabot niya ang isang munting kahon. Miguel, may gusto akong ibigay sa'yo. Binuksan ko ang kahon at nakita ko ang isang maliit na pendant, hugis puso. Para sa'yo ito, Miguel. Kahit ano pa ang mangyari, nandito ako. Nandito tayo. Napaluha ako. Alam kong kailangan kong sabihin sa kanya ang tungkol sa trabaho. Clara, may kailangan na akong sabihin sa'yo. Tumango siya at naghintay sa sasabihin ko. May inaalok na trabaho sa akin. Sa ibang bansa. Clara, ito ang pagkakataon ko para patunayan ang sarili ko. Hindi siya kumibo. Tumingin lang siya sa akin at naramdaman ko ang sakit sa kanyang mata. Miguel, alam kong ito ang pangarap mo, pero paano tayo? Hindi ko alam ang isasagot. Alam kong ito ang tamang pagkakataon para sa akin, ngunit paano ko maiiwan si Clara? Dumaan ang mga araw na puno ng pag-aalinlangan. Hanggang sa isang gabi, nakatanggap ako ng tawag mula sa kumpanya. Kailangan ko nang magdesisyon. Sa huli, nagdesisyon akong tanggapin ang trabaho. Alam kong ito ang tamang hakbang para sa akin, kahit na ang kapalit ay ang distansya namin ni Clara.
Hindi ko alam kung tama ang desisyon ko, ngunit naniniwala akong ito ang tamang gawin para sa kinabukasan namin. Isang gabi bago ang aking pag-alis, naglakad kami ni Clara sa tabing dagat. Tahimik kaming naglakad at sa ilalim ng mga bituin, naramdaman ko ang bigat ng desisyon ko. Clara, hindi ko alam kung paano kita iiwan, pero alam kong kailangan ko itong gawin. Hinawakan niya ang aking kamay at sa huling pagkakataon, naramdaman ko ang init ng kanyang palad. Miguel, alam kong kailangan mong gawin ito, pero tandaan mo, kahit gaano ka pa man kalayo, nandito pa rin ako. Habang naglalakad kami, isang malakas na hangin ang pumigil sa amin. Sa gitna ng hangin, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya. Bumilis ang tibok ng puso ko at sa isang iglap may narinig kaming pagsabog mula sa malayo. Tumigil kami sa paglalakad at tumingin sa paligid. Ang tunog ay nagmumula sa lugar kung saan naroon ang aming apartment. Sa gitna ng kaguluhan, ramdam ko ang takot. Ano ang nangyayari? Kasabay ng pag-aalala, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Sa gitna ng pagsubok, alam kong isang bagay ang nagbago. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Nakatayo kami ni Clara sa gitna ng dilim at sa kabila ng pagsubok, alam kong ang aming pagmamahalan ang magiging sandigan namin sa gitna ng kaguluhan. Ngunit sa likod nito, isang tanong ang bumabalot sa akin. Ano ang susunod na mangyayari? Minsan, sa gitna ng magulong mundo, may mga sandali talagang tila bumabagal ang oras. Parang tumitigil ang lahat upang bigyang diin ang isang partikular na pangyayari. Ganito ang nararamdaman ko habang nakatingin sa kanya. Si Luna, ang babaeng nagbigay ng kulay sa bawat madilim na bahagi ng buhay ko. Nakilala ko siya sa isang palatuntunan noong kolehiyo at mula noon, hindi ko na siya nakalimutan. Ngunit sa kabila ng malalim na pag-ibig namin sa isa't isa, hindi naging madali ang aming landas. Maraming balakid at pagsubok ang humadlang sa amin. Isa sa mga ito ay ang pagtutol ng kanyang pamilya sa aming relasyon. Nagsimula ang lahat nang malaman nilang ako ay mula sa simpleng pamilya lamang, samantalang si Luna ay mula sa mayamang angkan. Hindi nila matanggap na ang kanilang prinsesa ay makikipag-ugnayan sa isang taong tila walang maipagmamalaki. Sa bawat pag-uusap namin ni Luna, hindi ko maiwasang maramdaman ang kanyang sakit. Kahit na magiting siyang lumalaban para sa aming pag-ibig, alam ko kung gaano kahirap para sa kanya na hindi sundin ang kanyang mga magulang. Ngunit sa bawat pagyakap niya sa akin, sa bawat haplos ng kanyang kamay, nararamdaman ko ang kanyang katatagan at pagmamahal. Sabi niya nga, kahit ano pa ang mangyari, hindi kita iiwan, Gabriel. Ngayon, nakatayo kami sa ilalim ng isang puno sa paborito naming parke. Ang mga dahon nito ay tila mga saksi sa lahat ng aming hinanakit at kaligayahan. Nakatitig siya sa akin at sa kanyang mga mata ay mababasa ko ang 1,000 pangarap. Ngunit naroon din ang pag-aalala. Minsan, ang mga mata niya ay nagsasabi ng mga bagay na hindi kayang ibulalas ng kanyang mga labi. Gabriel, biglang sabi ni Luna, bumasag sa katahimikan ng paligid. May kailangan akong sabihin sa'yo. Dahil sa kanyang tono, bigla akong kinabahan. Hinawakan ko ang kanyang kamay, pilit inaalis ang anumang agam-agam na nararamdaman niya. Ano iyon, Luna? Sabihin mo sa akin. Huminga siya ng malalim at ang kanyang mga mata ay tila naglalaban sa pagitan ng pag-asa at takot. Kausap ko ang mga magulang ko kagabi. Sinabi nila na kung ipagpapatuloy ko pa ang relasyon natin, itatakwil nila ako. Parang may malakas na dagundong sa dibdib ko. Alam kong hindi madali para sa kanya ang bitawan ng ganoong balita. Ngunit hindi ko rin alam kung paano ko siya mapapanatag. Anong balak mong gawin? Tanong ko, kahit alam kong anuman ang kanyang desisyon ay tatanggapin ko. Hindi ko alam, Gabriel,
mahal na mahal kita, pero hindi ko rin kayang mawala ang pamilya ko. Sa puntong iyon, naramdaman ko kung gaano kasakit ang kanyang sitwasyon. Ang pag-ibig namin ay tila nasa gitna ng dalawang nag-uumpugang bato. Parehong mahalaga sa kanya ang mga ito, ngunit sa huli, kailangan niyang pumili. Alam mo, Luna, sabi ko sinusubukang ibigay ang lakas na kailangan niya. Anumang desisyon ang gawin mo, nandito lang ako para sa'yo. Hindi kita pipilitin. Pero sana, alam mo kung gaano kita kamahal. Ngumiti siya, at kahit na may luha sa kanyang mga mata, ang nangiting iyon ay puno ng pag-asa. Salamat, Gabriel. Napakahalaga ng mga salitang iyan para sa akin. Biglang nagring ang kanyang telepono, bumasag sa aming malalim na pag-uusap. Sinilip niya ang screen at nakita kong nag-iba ang kanyang ekspresyon. Parang may nakita siyang hindi inaasahan. Si Mama, sabi niya, at agad niyang sinagot ito. Habang kausap niya ang kanyang ina, kitang-kita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa pag-aalala, unti-unting nagliwanag ang kanyang mga mata. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi ng kanyang ina, pero tila may pag-asa sa kanyang tinig. Pagkatapos ng tawag, humarap siya sa akin. Gabriel, hindi ko alam kung paano, pero parang may pag-asa. Hindi ko lubos maintindihan ang kanyang sinasabi, pero ramdam ko ang pag-asa sa kanyang boses. Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Mama, pinag-usapan daw nila ni Papa ang tungkol sa atin. Mukhang handa silang pakinggan ang panig natin, Gabriel. Nagulat ako sa balitang iyon. Hindi ko inaasahan na may ganitong twist sa aming sitwasyon. Parang bigla kaming binigyan ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa kabila ng pag-asang iyon, alam kong hindi pa rin magiging madali ang lahat. Luna, ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. Ngumiti siya sa akin, isang ngiti na puno ng tibay at pagmamahal. Puntahan natin sila, Gabriel. Harapin natin ang lahat ng pagsubok na ito ng magkasama. Habang kami naglalakad patungo sa bagong yugto ng aming buhay, hindi ko maiwasang mag-isip. Ano nga ba ang mangyayari kapag humarap kami sa kanyang mga magulang? Ngunit sa kabila ng mga tanong na ito, isang bagay ang sigurado. Magkasama kami at handa kaming lumaban para sa aming pag-ibig. Sa mga gabing tahimik at puno ng pag-aalala, madalas kong iniisip kung paano nga ba namin nalampasan ni Lara ang bawat pagsubok na dumating sa amin. Sa kabila ng lahat, ang aming pagmamahalan ay tila isang ilaw na nagliliwanag sa kadilimang bumabalot sa aming paligid. Minsan, pakiramdam ko ay naglalakad kami sa isang masikip na tulay na tila nagbabanta sa amin ng pagkahulog anumang oras. Ngunit sa bawat hakbang, naroon ang kamay ni Lara na mahigpit na nakahawak sa akin, nagbibigay ng lakas at tapang. Nagsimula ito noong isang linggo nang biglaang nagkasakit ang aking ama. Hindi ko inaasahan ang mga pangyayari, ang kanyang kalusugan ay palaging matibay. Ngunit ang pagkakaroon ng sakit sa puso ay isang bagay na hindi namin inaasahan. Sa ospital, habang nakaupo sa tabi ng kanyang kama, ramdam ko ang mabigat na responsibilidad na kailangan kong panindigan. Ang mga gastusin sa ospital, ang pag-aalaga sa kanya, at ang pag-iisip kung paano ko mapapanatiling maayos ang aming buhay, lahat ng ito ay bumabalot sa akin. Sa gitna ng gulo at pag-aalala, si Lara ay naroon, hindi nagdadalawang isip na umalalay sa akin. Hindi ka nag-iisa, Adrian, sabi niya habang hinahawakan ang aking kamay at nakatingin sa aking mga mata. Ang kanyang mga salita ay tila isang musika sa aking pandinig, nagbibigay pag-asa at kumpiyansa na kaya naming lagpasan ang lahat ng ito. Ngunit sa likod ng kanyang mga nangiti, alam kong may mga sarili rin siyang laban. Sa kanyang trabaho, siya ay nahaharap sa isa pang pagsubok. Isang posisyon na matagal na niyang inaasam ay biglang nawala sa kanya dahil sa politika ng kumpanya. Ang kanyang pangarap na umakyat sa posisyon ay tila naging isang ilusyon,
isang bagay na patuloy niyang hinahabol, ngunit laging dumudulas sa kanyang mga palad. Habang naglalakad kami pauwi galing ospital, isang gabi, binuksan ko ang usapan tungkol sa kanyang sitwasyon. Lara, alam kong mahirap ito para sa iyo. Paano ka nagagawang manatiling matatag? Tanong ko, umaasang makahanap ng sagot na magpapalakas sa akin. Ngumiti siya, isang giting puno ng determinasyon. Sa bawat pagkatalo, natututo ako. Hindi madali, Adrian, pero alam ko na ang mga pagsubok na ito ay bahagi ng paglalakbay. Sa bawat hakbang, natututo akong mas kilalanin ang sarili ko at mas pahalagahan ang mga bagay na tunay na mahalaga. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng bagong perspektibo. Ang aming laban ay hindi lamang tungkol sa pag-asa at pagtitiis. Ito rin ay tungkol sa pagtanggap na may mga bagay na hindi natin kontrolado. Ngunit maaari nating piliing maging mas matatag sa kabila ng mga ito. Sa sumunod na araw, habang nasa ospital si Lara upang makipag-usap sa doktor tungkol sa mga posibleng opsyon para sa aking ama, ako naman ay nagdesisyon na puntahan ang kanyang opisina. Alam kong hindi ito inaasahan ni Lara, pero gusto kong ipakita sa kanya na handa akong tumulong at suportahan siya sa laban na kanyang pinagdadaanan. Pagdating ko sa opisina, nakita ko ang kanyang manager na si Mr. Cruz. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap siya at ipahayag ang aking saloobin tungkol sa sitwasyon ni Lara. Sa aking pag-uusap, nandoon ang pag-asang baka sakali ay may magawa akong paraan upang matulungan si Lara. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, isang bagay ang aking natuklasan, isang lihim na hindi ko inaasahan. Adrian, hindi mo pa siguro alam, pero may isang tao sa kumpanya na hindi masaya sa pag-usad ni Lara. Sabi ni Mr. Cruz, pababa ang boses. Isang tao na may kapangyarihan na kontrolin ang mga desisyon dito. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang impormasyong iyon. Sino ang taong ito at bakit niya hinaharangan ang pag-unlad ni Lara? Ang mga tanong na ito ay parang mga alon na nagbabanta sa amin, ngunit hindi ko ito maaaring ipagwalang bahala. Kailangang malaman ko ang katotohanan. Habang pauwi, ang isip ko ay puno ng misteryo at pag-aalala. Ano ang gagawin ko? Paano ko haharapin ang sitwasyong ito? Sa aking pagdating sa bahay, nadatan ko si Lara na nakaupo sa sofa. May hawak na tasa ng tsaa, tila nag-iisip ng malalim. Lara, ang sabi ko, lumuhod sa harapan niya. May isang bagay akong natuklasan na kailangan mong malaman. Nagkatinginan kami. Sa mga mata niya nakita ko ang pag-aalala, ngunit naroon din ang tapang na palaging nagbibigay sa akin ng lakas. Sa sandaling iyon, alam kong ang laban namin ay hindi pa tapos at ang aming pag-ibig ay magiging gabay namin sa pagharap sa anumang pagsubok na darating. Ngunit ang tanong ay nanatili. Sino ang taong ito na nagsisikap na sirain ang aming mga pangarap? At paano namin siya haharapin nang hindi nasisira ang aming mga sarili? Ito ang cliffhanger na magdadala sa amin sa susunod na kabanata ng aming paglalakbay. Sa bawat pagtakbo ng oras, tila lalo pang bumibigat ang mundong iniikutan namin ni Aliana. Sa mga nakaraang araw, hindi ko na mabilang kung ilang pagsubok ang dumaan sa amin. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpatuloy ako, sapagkat alam kong may dahilan ang bawat sakit at hirap. Nagsimula ang araw na ito sa isang hindi inaasahang tawag. Si Aliana, abala sa kanyang trabaho sa ospital, ay tumawag sa akin sa gitna ng kanyang shift. May halong kaba ang boses niya na tila ba may isang hindi magandang balitang ibabahagi. Marco, bungad niya. May kailangan tayong pag-usapan mamaya. Hindi na ako nakapagsalita pa. Ang mga salitang iyon ay naging dahilan upang ang maghapon ko ay mapuno ng pag-aalala. Pilit kong tinapos ang aking gawain sa opisina, ngunit ang isip ko ay wala roon. Sa bawat pagkalimbang ng orasan, ang kaba sa aking dibdib ay lalo pang lumalalim. Sa wakas, dumating ang oras ng pag-uwi. Agad akong nagtungo sa aming paboritong tagpuan,
ang maliit na coffee shop sa dulo ng kalye, kung saan madalas kaming magpalipas ng oras at magpalitan ng mga kwento. Ngunit sa araw na ito, tila ba may ibang hangin ang dumadampi sa akin habang papalapit ako sa pintuan. Nakita ko si Aliana na nakaupo na sa loob, na palilibutan ng mga libro at papel na tila ba iniisa-isa niya pa. Nang makita niya ako, isang malungkot na nangiti ang kanyang ibinigay. Umupo ako sa kanyang harapan at hinintay na siya ang unang magsalita. Marco, panimula niya, alam kong ang dami na nating pinagdaanan at alam kong mahirap ang mga desisyon na kailangan nating gawin. Pero natanggap ako sa isang programa sa ibang bansa. Isang pagkakataon na matagal ko nang pinapangarap. Napatingin ako sa kanya, pinipilit na intindihin ang sitwasyon. Alam kong ito ang isa sa mga pangarap ni Aliana, ang makapag-aral at makapagtrabaho sa ibang bansa. Ngunit ang ideya ng pagkakalayo ay tila isang matalim na patalim na bumabaon sa aking puso. Masaya ako para sa iyo, sabi ko, pilit na pinipigilan ng luha. Pero anong mangyayari sa atin? Hindi agad siya nakasagot. Kita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Sa mga oras na iyon, pareho naming alam ang hirap ng sitwasyon. Pareho naming alam na may mga pangarap na kailangang iwan o ipagpaliban para sa mas malaking pangarap. Pwede naman tayong mag-long distance. Suhestyon niya, kahit alam naming pareho na iyon ay puno ng mga bagong pagsubok. O kaya, baka ito na ang tamang panahon para bigyan natin ng espasyo ang isa't isa. Napabuntong hininga ako. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Ang pag-iisip na mawawala si Aliana sa aking tabi kahit panandalian lang ay tila isang bangungot na ayaw kong magising. Ngunit sa kabila ng lahat, mahalaga sa akin ang kanyang kaligayahan at tagumpay. Pag-isipan natin, sabi ko, may oras pa naman tayo, di ba? Tumango siya, isang pag-asa na naglalaro sa kanyang mga mata. Oo, may oras pa. At sa kabila ng lahat, hindi ko naman ititigil ang pagmamahal ko sa'yo. Napangiti ako kahit papaano. Alam kong kahit anong mangyari, ang pagmamahal namin sa isa't isa ay mananatili kahit gaano pa kalayo ang pisikal na distansya. Ngunit sa likod ng aking isipan, may isang tanong na hindi ko pa rin masagot. Ano ang magiging kahihinatnan ng aming relasyon sa ganitong sitwasyon? Habang nag-uusap kami, tila ba ang oras ay bumagal. Nagpalitan kami ng mga plano, ng mga pangarap, at ng mga pangakong hindi mawawala. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang takot ng hindi matiyak na hinaharap ay nanatili. Nang maghiwalay kami ng gabing iyon, isang matinding damdamin ang bumalot sa akin. Alam kong ito ay isang pagsubok na hindi namin inaasahan. Isang pagsubok na susukat sa tibay ng aming pagmamahalan. At habang naglalakad ako pauwi, hindi ko maiwasang magtanong, ito na ba ang simula ng pagtatapos o ito ang simula ng isa pang kabanata na hindi pa namin nakikita? At sa isang saglit, naisip ko ang isang bagay na hindi ko pa nasasabi kay Aliana. Isang bagay na maaaring magbago sa lahat. Ngunit hindi ko alam kung ito ay ang tamang oras upang ipaalam ito sa kanya. Sa dulo ng kalye, sa ilalim ng liwanag ng buwan, huminto ako. Tumingala at nagdasal, umaasang ang aming pagmamahalan ay hindi magwawagi sa kabila ng lahat ng pagsubok na darating. Ngunit sa aking puso, isang lihim na binabantayan. Isang lihim na maaaring maging susi sa lahat ng ito. At doon ko napagtanto, ang bawat pagtatapos ay maaaring simula ng isang bagong kwento. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kwento namin ni Aliana ay hindi ko hahayaan na matapos ng ganito. Sa bawat paglipas ng araw, ramdam ko ang bigat ng mga pagsubok na patuloy na dumadagan sa aming relasyon. Hindi ko inakalang ganito kahirap ang magmahal sa gitna ng mga balakid at pag-aalinlangan. Subalit heto kami ni Ana, kapwa humahawak sa pangakong hindi namin bibitawan ang isa't isa kahit gaano pa kalalim ang dagat ng mga suliranin. Nakatayo ako ngayon sa tapat ng bahay nila
hawak ang isang maliit na kahon na naglalaman ng mga alaala. Naiisip ko ang mga pagkakataong magkasama kami ni Ana, ang mga tawanan at iyakan, ang mga paglalakbay at pag-aasam. At ngayong hapon, habang unti-unting lumulubog ang araw, tila ba nagbabadya ang isang bagong kabanata. Nang buksan ko ang pinto, bumungad sa akin ang mga mata ni Ana, puno ng pagod ngunit may bakas ng pag-asa. Mahal, may sasabihin ako, bungad niya. Agad akong nakaramdam ng kaba. Alam kong hindi ito simpleng pag-uusap. Sa mga mata niya, nakita ko ang determinasyon na tila handang lumaban sa anumang pagsubok. Anong nangyari, mahal? Tanong ko habang dahan-dahan kong nilagay ang kahon sa mesa. Si Mama, gusto niyang magpunta tayo sa probinsya. Gusto niyang makilala ka ng lubos at gusto niya ring makita kung paano tayo nagkakasundo. Paliwanag ni Ana habang hawak ang aking kamay. Napabuntong hininga ako. Alam kong hindi naging madali ang relasyon namin sa pamilya ni Ana. Noong una pa man, parang laging may pader na nakaharang sa pagitan namin at ng pamilya niya. Ngunit sa kabila ng lahat, narito ako ngayon, handang harapin ang anumang hamon para kay Ana. Kung iyon ang gusto ni tita, susubukan kong ipakita sa kanya na kaya kong maging karapat-dapat para sa'yo. Sagot ko, puno ng determinasyon. Ngunit sa kabila ng mga salitang binitiwan ko, may bahagi ng puso ko ang nag-aalinlangan. Paano nga ba kung hindi ko maipakita sa pamilya niya na karapat-dapat ako kay Ana? Paano kung sa kabila ng lahat ng pagsisikap ko ay hindi pa rin nila ako matanggap? Habang naglalakad kami pauwi, naramdaman ko ang bigat ng bawat hakbang. Ang mga paa ko'y parang may kinikimkim na alinlangan, ngunit pilit kong nilalabanan. Alam kong hindi ko maaaring ipakita kay Ana ang nararamdaman kong takot. Siya ang lakas ko at nais kong maging lakas niya rin ako. Kinabukasan, maaga kaming bumiyahe patungong probinsya. Habang nasa biyahe, hindi ko maiwasang pagmasdan si Ana. Ang kanyang nangiti, ang kanyang mga mata na puno ng mga pangarap. Siya ang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban. Bakit handa akong harapin ang kahit na anong pagsubok. Nakarating kami sa bahay nila sa probinsya habang papalubog na ang araw. Agad kaming sinalubong ng kanyang pamilya. Si tita, kahit na may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ay tinanggap kami ng may nangiti. Naroon din ang kanyang mga kapatid, tila ba nagmamasid at nag-uusisa. Sa hapagkainan, ipinamalas ni Ana ang kanyang husay sa pagluluto. Ang bawat putahe may halong pagmamahal at pag-aalala. Ako na may nagtangkang magkwento ng mga karanasan, mga bagay na sana'y makapagpakita sa kanila kung sino nga ba talaga ako. Ngunit habang lumalalim ang gabi, isang tanong ang bumalot sa isipan ko. Paano kung ang lahat ng ito'y hindi sapat? Paano kung ang mga ngiti at kwento ko'y hindi makuha ang kanilang pagtanggap? Matapos ang hapunan, dinala kami ni Ana sa likod bahay nila. Isang lugar na puno ng mga alaala ng kanyang kabataan. Dito, inalok niya ako ng isang munting kahon. Mahal, may itinatago akong sekreto, sabi niya habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Binuksan ko ang kahon at bumungad sa akin ang isang lumang litrato. Isang batang babae, hawak ang kamay ng isang batang lalaki. Sino ito? Tanong ko, puno ng pagtataka. Iyan ay ako at ang dati kong kasintahan, sagot ni Ana habang bumabalot ang lungkot sa kanyang mga mata. Bigla siyang nawala bago pa man kami makapagpaalam ng maayos. Mula noon, hindi ko na siya nakita. Habang tinitingnan ko ang larawan, biglang bumigat ang paligid. Isang piraso ng kanyang nakaraan ang muling bumalik at sa puntong iyon, naramdaman kong may bagay na nagbabadya. Ano nga ba ang magiging kahulugan nito sa relasyon namin? Sa isang iglap, ang lahat ng plano ko'y tila nabalot ng pag-aalinlangan. Sa mga sandaling iyon, habang nakatayo kami sa ilalim ng mga bituin, isang tanong ang patuloy na umuukilkil sa isipan ko. Ano nga ba ang tunay na hinaharap namin ni Ana?
Sa kabila ng lahat ng hirap at pasakit na dinanas namin, araw-araw pa rin kaming nangangarap. Ako si Miguel at kasama ko si Elise, ang babaeng minahal ko ng higit pa sa aking buhay. Sa bawat hakbang na aming ginagawa, tila ba kami naglalakad sa manipis na lubid. Ngunit sa kabila ng panganib, patuloy pa rin kaming lumalaban sa pag-asang makakamtan ng kalayaan at kasiyahan na matagal na naming inaasam. Simula nang maganap ang insidente sa bahay ni Elise, kung saan muntik na kaming maabutan ng kanyang ama, nagpasya kaming lumayo muna. Hindi namin alam kung saan patungo ang aming mga paa basta't ang mahalaga ay magkasama kami. Sa mga panahong ito, natutunan naming pahalagahan ang bawat segundo, ang bawat pagbagsak ng ulan sa ating mga mukha, ang bawat init ng araw na humahaplos sa aming mga balat. Nagpasya kaming magtungo sa isang maliit na bayan sa probinsya, kung saan alam naming mas ligtas kami. Sa isang lumang kubo sa gilid ng bundok kami nanirahan. Ang kubo ay pagmamay-ari ng isang matandang mangangaso na kilala sa lugar. Mabait siya at malugod na tinanggap kami. Siya ang nagsilbing gabay namin sa mga unang araw. Sa kabila ng kanyang edad, puno siya ng kwento at karanasan na nagsilbing inspirasyon sa amin. Isang hapon, habang kami ni Elise ay naglalakad sa palibot ng bundok, napansin namin ang kakaibang katahimikan ng lugar. Tila ba may nagbabantay sa amin, isang pakiramdam na hindi mo maipaliwanag, ngunit alam mong naroon. Miguel, nararamdaman mo ba yon? Tanong ni Elise, habang mahigpit na nakahawak sa aking braso. Oh, Elise, mula pa kanina parang may kakaiba sa paligid. Tugon ko sa kanya habang pinipilit kong huwag ipakita ang aking pag-aalala. Alam kong kailangan kong maging matatag para sa aming dalawa. Habang bumabalik kami sa kubo, biglang umihip ang malakas na hangin na tila ba may gustong ipahiwatig. Pagpasok namin sa loob, natagpuan naming wala na roon ang matandang mangangaso. Naiwan lamang ang isang sulat sa mesa na paliligiran ng alikabok at mga dahon. Miguel, basahin mo ito. Utos ni Elise habang pinipilit niyang huwag manginig ang kanyang boses. Mula sa sulat, nabasa namin na ang matanda ay kinailangang lumisan ng mabilisan dahil sa isang pangyayaring hindi niya maipaliwanag. Ngunit may babala siya sa amin, mag-ingat kayo, hindi kayo ligtas dito. May mga taong nagmamatyag. Agad kaming natakot sa aming nabasa, kung saan-saan nagpunta ang aming mga isip sa posibilidad na baka natunton na kami ng ama ni Elise o ng iba pang sumasalungat sa aming pagmamahalan. Ngunit sa kabila ng takot, alam naming hindi kami maaaring sumuko. Ito ang aming laban at kami magkasama. Mabilis kaming nagimpake ng ilang gamit, mga damit at kaunting pagkain na maaari naming dalhin. Sa gitna ng aming pagmamadali, narinig namin ang tunog ng mga yapak sa labas ng kubo. Napalingon kami sa isa't isa, puno ng kaba at tensyon. Sa pagkakataong iyon, alam namin na wala na kaming oras para mag-isip ng maayos. Miguel, kailangan na nating umalis. Ngayon na, bulong ni Elise habang dinadampot ang kanyang bag. Tumango ako, hinawakan ng kanyang kamay at dahan-dahan kaming lumabas sa likuran ng kubo. Puspos ng takot ngunit determinado, tumakbo kami patungo sa gubat, umaasa na makakatakas mula sa kung sino man ang nagmamatyag. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang tibok ng aking puso na tila ba gusto nang kumawala. Ngunit kailangang magpatuloy. Kailangang magpatuloy para sa aming kinabukasan. Sa gitna ng aming pagtakas, narinig namin ang tunog ng mga putok ng baril, 1, 2, 3. Ang tunog ay lumalapit at alam namin na hindi na kami ligtas. Ngunit sa aming pagtakbo, sa aming pag-iwas sa panganib, sa likod ng aming mga isip, naroon pa rin ang pag-asa. Pag-asang makakahanap kami ng daan tungo sa aming kaligtasan. Hanggang sa bigla kaming natigil sa aming pagtakbo. Sa harapan namin, sa gitna ng mga puno, ay ang silweta ng isang tao.
Hindi namin matukoy ang kanyang mukha, ngunit alam namin na siya ang dahilan ng aming takot. Siya ang nagmamatyag. Miguel, anong gagawin natin? Tanong ni Elise, puno ng kaba ang kanyang boses. Hindi ko alam ang sagot, ngunit alam kong kailangan ko siyang protektahan. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng panganib, hindi ko hahayaang may mangyaring masama kay Elise. Ngunit bago pa man ako makapagdesisyon, narinig namin ang isang tinig mula sa likod ng silweta. Akala niyo makakatakas kayo? Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Sa pagkakataong iyon, napagtanto namin na ang laban na ito ay hindi pa tapos. Ngunit sa likod ng aming takot, naroon pa rin ang pag-asa. Pag-asang sa kabila ng lahat, kami magtatagumpay. Sa mga panahong tila nagtatapos na ang lahat, doon ko natutunan ang tunay na kahulugan ng pag-asa at pag-ibig. Ang mga alaala ng nakaraang buwan ay parang alon sa dagat. Minsan mahinahon, minsan naman ay lubhang nakakabahala. Pero sa kabila ng lahat, nariyan si Mia, ang mahal ko, ang aking sandigan. Matapos ang hindi mabilang na pagsubok na dumating sa amin, heto kami ngayon, nakatayo sa isang bangin ng pagdedesisyon. Ang mga araw na nagdaan ay puno ng mga liham na hindi pa nabubuksan, mga tawag na hindi nasasagot at mga pananabik na tila nawawala sa alapaap. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nararamdaman ko pa rin ang kanyang init, ang kanyang mga yakap na tila nagsasabing, kaya natin to. Nang bumalik si Mia mula sa kanyang pag-aaral sa ibang bayan, alam kong may mga nagbago. Ramdam ko ang bigat ng kanyang mga hakbang, ang lungkot sa kanyang mga mata. Ngunit hindi iyon naging dahilan para bumitaw ako. Nagpanggap akong walang nagbago, kahit pa unti-unting bumibigat ang aking damdamin. Isang gabi, habang nakaupo kami sa tabi ng ilog kung saan kami unang nagkakilala, napansin kong tila may nais siyang sabihin. Ang mga bituin sa kalangitan ay sumasaksi sa aming katahimikan. Maya-maya pa, binalutan ng malamig na hangin ang paligid, at sa wakas binitawan niya ang mga salitang matagal nang nakaamba sa kanyang mga labi. May kailangan akong sabihin sa'yo, Gab, aniya habang nakatingin sa malayo, sa kawalan. Ramdam ko ang kaba sa kanyang tinig at naghintay ako. Alam kong anumang oras ay magbabago ang takbo ng aming kwento. May offer ako na trabaho sa ibang bansa. Patuloy niya, hindi pa rin tumitingin sa akin. At malaki ang posibilidad na tanggapin ko ito. Ang mundo ko ay tila huminto sa isang iglap. Para bang ang mga pangarap na binuo namin ay biglang naglaho sa himpapawid. Ngunit pinilit kong maging matatag. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sa kabila ng sakit ngumiti ako. Kung iyon ang makakabuti para sa'yo, susuportahan kita, sagot ko, kahit pa ang puso ko'y tila nadudurog sa bawat salitang lumalabas sa aking bibig. Ngunit alam kong hindi ito ang katapusan. Sa bawat pagsubok na dumating, palagi naming pinipiling lumaban. Hindi ito magiging madali, pero handa akong ipaglaban ang aming pagmamahalan. Habang nagpapalipas kami ng oras, sinubukan kong aliwin ang sarili sa pag-asang ito'y hindi pa ang huli. Maraming bagay ang pwedeng mangyari at maraming pagkakataon pa ang pwedeng dumating. Nagpatuloy ang aming gabi sa ilalim ng mga bituin, puno ng mga pangakong hindi namin alam kung paano tutuparin. Ngunit sa kabila ng lahat, ang mga kamay namin ay matatag na magkahawak, hindi bumibitaw. Gab, wika ni Mia, na ngayon ay nakatingin na sa akin, kahit ano pa ang mangyari, pangako, babalik ako. Hindi ko hahayaang mawala ang lahat ng pinaghirapan natin. Ngumiti ako, kahit pa alam kong mahirap ang mga susunod na araw. Maghihintay ako, Mia, at palagi akong nandito para sa'yo. Habang hinahatid ko siya, pauwi, ang liwanag ng buwan ang naging saksi sa aming mga pangarap na bumabalot sa aming mga puso. Ang bawat hakbang ay parang pag-ukit ng bagong yugto sa aming kwento. Sa pag-alis ni Mia sa sumunod na linggo, hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili ang aming mga pangarap at plano.
Sa bawat araw na lumilipas, pinipili kong kumapit sa pag-asang babalik siya at muli naming itutuloy ang nasimulan. Ngunit isang araw, habang naglalakad ako pauwi mula sa trabaho, may natanggap akong liham mula kay Mia. Agad ko itong binuksan, puno ng pananabik at kaba. Gab, nagsimula ang sulat, may kailangan akong ipagtapat na hindi ko nasabi noong huli tayong nagkita. May isang bagay na hindi ko inasahan. Napahinto ako sa pagbabasa, tinitigan ang mga salitang tila umaaligid sa aking isipan. Ang mga susunod na linya ay tila mga patalim na unti-unting lumulubog sa aking puso. May nakilala akong tao dito at hindi ko inaasahang magiging malapit kami sa isa't isa. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko, pero ayoko kang paasahin pa. Hindi ko maipaliwanag ang bigat ng aking nararamdaman. Ang lahat ng pangarap na iningatan ko ay tila naglaho sa isang iglap. Sa kabila ng sakit, naramdaman ko ang pag-ibig na patuloy na umaaligid sa akin. Sa huli ng kanyang liham, nag-iwan siya ng mga salitang tila nagbibigay pa rin ng pag-asa. Gab, hindi ko alam kung paano tayo makakabalik mula rito, pero umaasa akong makakahanap tayo ng paraan kahit gaano pa ito kahirap. Sa mga salitang iyon, nag-iwan siya ng hiwaga, ng cliffhanger na nagtulak sa akin upang ituloy ang laban. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang aming kwento ay hindi pa tapos. At sa susunod na kabanata, susubukan kong hanapin ang kasagutan sa mga tanong na iniwan niya. Sa kabila ng malamlam na liwanag ng buwan na sumisilip sa makulimlim na kalangitan, nararamdaman ko ang bigat ng bawat hakbang na tinatahak namin ni Elisa. Tila ba ang malamig na hangin ay bumabalot sa aming mga katawan, sinasabayan ang mga pagod naming damdamin. Hindi ko akalaing ang gabi na ito ay magiging isa sa pinakamahalaga sa aming buhay, isang gabi na maghahatid sa amin sa isang hindi inaasahang yugto. Dito tayo, Daniel, bulong ni Elisa habang hinahatak niya ang aking kamay papalapit sa isang maliit na kubo na matatagpuan sa gilid ng burol. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa lugar na ito, isang taguan na pinamamahayan ng mga alaala ng nakaraan. Isang lugar na sinasabing may himala, ngunit hindi ko kailanman naisip na nadadalhin kami ng aming mga yapak dito. Dahan-dahan kaming pumasok sa loob, ang kahoy na sahig na tila sumisigaw sa bawat hakbang namin. Anong gagawin natin dito? Tanong ko, pilit na inaalis ang kaba sa aking boses. Ngumiti si Elisa, isang ngiti na puno ng pag-asa at determinasyon. Alam mo, Daniel, minsan kailangan nating bumalik sa kung saan tayo nagsimula upang mahanap ang tamang landas. Ang kubo na ito ay saksi ng maraming kwento ng pag-ibig at pagsubok. Naniniwala akong maaari itong maging simula ng bagong kabanata natin. Ipinikit ko ang aking mga mata, sinikap na namnamin ang kanyang sinasabi. Sa aming pinagdadaanan, ang mga pag-aaway, ang mga hindi pagkakaintindihan, at ang hindi matitinag na takot sa kinabukasan. Tila ba ang kubo na ito ay nagiging simbolo ng bagong simula. Nais ko ring maniwala sa kapangyarihan nito, sa pag-asang hatid nito. Naupo kami sa lumang sopa, magkaharap. Ang mga mata ni Elisa puno ng pag-asa ay tila lumalaban sa mga takot na nagbabanta sa amin. Daniel, hindi ko alam kung paano natin malalampasan ang mga pagsubok na ito, pero alam ko na hangga't magkasama tayo, hindi tayo basta-basta susuko. Sabi niya, ang kanyang mga kamay mahigpit na nakakapit sa akin. Ang kanyang mga salita ay nagsilbing liwanag sa dilim, ngunit sa likod ng kanyang tapang, alam kong may isang bagay na bumabagabag sa kanya, isang lihim na hindi pa niya naibubunyag. Sa kabila ng kanyang determinasyon, nararamdaman ko ang kanyang pag-aalinlangan, ang kanyang takot na baka hindi sapat ang aming pagmamahalan upang talunin ang mga unos. Hindi ko mawari, Elisa, pero nararamdaman ko na may hindi ka pa sinasabi sa akin. Sabi ko, pilit na iniintindi ang mga sinyalis na nagtatago sa likod ng kanyang mga mata. Tumahimik siya sandali,
tila nag-iisip sa susunod na sasabihin. Daniel, may isang bagay akong nalaman. Simula niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ang mga magulang ko, hindi nila sinang-ayunan ang relasyon natin. Hindi ko ito sinasabi sa iyo dahil alam kong nasasaktan ka na rin sa sitwasyon natin. Ang kanyang pagkumpisal ay parang kulog na biglang dumagundong sa aking dibdib. Alam ko ang hirap na dulot ng hindi pagkakaintindihan ng pamilya. Ngunit hindi ko akalaing pati ang kanyang pamilya ay magiging hadlang sa aming pagmamahalan. Ngunit higit pa sa sakit, naroon ang pag-unawa sa pinagdaraanan niya. Alam kong hindi ito madali para sa kanya at sa kabila ng lahat, pinili niyang manatili sa akin. Hindi ko alam kung paano natin haharapin ito, Elisa. Sagot ko. Ang aking boses ay nanginginig. Pero alam kong hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Hanggat magkasama tayo, may pag-asa. Ngunit bago pa man ako makapagpatuloy, bigla niyang hinawakan ang aking kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Daniel, may isang bagay pa. Isang bagay na maaaring magbago sa lahat. Nagtataka ako sa kanyang sinasabi. Ang kaba ay unti-unting bumabalot sa akin. Ano yon, Elisa? Pumunta ako sa doktor kahapon. Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Daniel, buntis ako. Sa mga salitang iyon, biglang nagbago ang lahat. Ang lahat ng aming mga plano, ang aming mga pangarap, ay tila nagkaroon ng bagong kahulugan. Sa kabila ng mga pagsubok, naroon ang bagong pag-asa, isang bagong simula. Ngunit kasabay ng pag-asa ay isang bagong takot. Papaano namin haharapin ang kinabukasan na ito? Sa likod ng aming pagmamahalan ay isang bagong hamon. Sa kubo na ito, sa gabing ito, ang aming kwento ay nagkaroon ng bagong twist, isang cliffhanger na maghahanda sa amin sa susunod na kabanata ng aming buhay. Sa kabila ng lahat, naniniwala ako na hanggat magkasama kami, hindi kami matitinag. Ngunit ang tanong ay, paano kami magpapatuloy sa bagong yugto na ito?